Ako si Marco, isang ordinaryong tao na namumuhay sa payak na pamumuhay sa Maynila. Ngunit ang aking tahimik na mundo ay biglang naguluhan ng isang gabi habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho. Sa madilim na iskinita, nakarinig ako ng mahina at pabalik-balik na tunog ng mga yapak. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang kilabot na gumapang sa aking balat. Nagpatuloy ako sa paglakad, pilit na hindi pinapansin ang tunog hanggang sa mapansin kong may isang babae, si Elena, na naglalakad sa hindi kalayuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi niya ako nililingon. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan kong tulungan siya. Miss, tawag ko, bahagyang nanginginig ang boses. Ayos ka lang ba? Ngunit sa halip na sumagot, lalo siyang bumilis sa paglakad, tila ba may hinahabol siya o may tinatakasan. Hindi ko mapigil ang sarili ko at sa kabila ng takot, sinundan ko siya. Hanggang sa bigla siyang huminto at tumingala sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Please, tulungan mo ako, sabi niya. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng desperasyon. Nang hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari, naramdaman kong may paparating na mga tao. May mga anino sa likod namin at alam kong hindi sila mga kaibigan. Sa isang iglap, hinatak ko si Elena sa isang makipot na daan at kami nagkubli sa likod ng mga lumang kahon at basura. Anong nangyayari? Tanong ko sa kanya habang sinusubukan kong pigilan ang pagkalabog ng aking dibdib. May sinusundan sa akin, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko sila kilala pero kailangan kong makalayo. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang determinasyon sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya maiiwan. Mula sa kabila ng sulok, naririnig ko ang mga yapak ng paparating na mga tao. Ang mga anino ay palapit ng palapit at alam kong hindi kami ligtas sa aming kinalalagyan. Bakit kanila sinusundan? Tanong ko habang sinusubukan kong maghanap ng paraan para makatakas. Hindi ko alam, sagot niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May nakita akong hindi ko dapat makita. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot na hindi ko pa naramdaman sa aking buhay. Hindi ko alam ang kanyang kwento, pero alam kong hindi siya nagbibiro. Ang kanyang desperasyon ay totoo at alam kong kailangan kong kumilos. May daan dito, sabi ko, habang itinuturo ang isang maliit na lagusan sa likod ng mga kahon. Hindi kami sigurado kung saan ito patungo, pero ito na lang ang aming pag-asa. Habang mabilis kaming gumalaw, narinig ko ang mga yapak na bumilis, tila ba alam nilang kami nagtatangka sa pagtakas. Sa pagkapit ko sa kanyang kamay, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa lagusan. Isang lugar na hindi namin alam, puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa ilalim ng dilim at panganib, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman dati. Isang kislap ng koneksyon, ng pag-asa. Ano ang aming kapalaran sa ilalim ng misteryo at panganib? Ang mga yapak ay patuloy na lumalapit at alam kong ang oras ay hindi nasa aming panig. At sa sandaling iyon, nagsimula ang aming kwento. Ang aming paglalakbay sa ilalim ng panganib, sa pagitan ng dalawang estranghero na magkasangga sa isang mundo ng misteryo. Sa ilalim ng lupa, sa dilim ng mga lagusan na tila walang katapusan, unti-unti kaming naging magkasangga sa panganib na di namin inaasahan. Ako si Miguel, isang manlalakbay na laging hinahanap ang kakaiba at misteryoso. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ko si Lara, isang babaeng estranghero na tila may sariling misyon sa lugar na ito. Ang aming paglalakbay ay nagsimula sa isang simpleng pag-uusyoso, ngunit nauwi sa pakikipagsapalaran na puno ng panganib at misteryo. Sa tingin mo ba may daan palabas dito?
Tanong ni Lara habang hawak ang isang maliit na flashlight na nagbibigay liwanag sa aming daanan. Naririnig ang paglagapak ng tubig sa malayo, tila umaambon sa ilalim ng lupa. Nakita ko sa mapa na may mga lumang lagusan dito na ginamit noong panahon ng digmaan. Sagot ko, pilit na binibigyang lakas ang aming kalooban. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ko rin tiyak ang aming patutunguhan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-angat ng tensyon sa pagitan namin. Hindi lamang dahil sa panganib na dulot ng hindi stable na mga lagusan, kundi dahil na rin sa hindi ko maipaliwanag na koneksyon namin ni Lara. May kung anong misteryo sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Habang patuloy kami sa paglalakbay, napansin kong may mga markang kahoy na tila palatandaan sa dingding ng lagusan. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ko kay Lara. Itong mga marka, parang pamilyar ito. Sagot niya, tila nag-iisip ng malalim. Nakita ko na ang ganitong simbolo sa isa sa mga lumang dokumento na pinag-aaralan ko. May kinalaman ito sa isang lihim na samahan noong digmaan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Paano niya nalalaman ang tungkol sa samahang iyon at bakit siya narito sa ilalim ng lupa sa lugar na ito? Habang patuloy kaming naglalakbay, narinig namin ang mahihinang tunog ng mga yabag. Bigla kaming tumigil at nagkubli sa likod ng isang malaking bato. May ibang tao ba rito? Bulong ni Lara na tila hindi makapaniwala. Dahan-dahan kaming sumilip. Sa di kalayuan, may mga anino ng tao na tila nag-uusap at nagmamasid sa paligid. Ang kanilang mga anyo ay kakaiba, para bang hindi sila karaniwang mga tao. May suot silang itim na damit at tila may hawak na kakaiba. Nang bigla silang lumingon sa aming direksyon, mabilis kaming umatras at nagkubli sa mas madilim na bahagi ng lagusan. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Ang kaba ay kumalat sa buong katawan ko. Miguel, kailangan nating makaalis rito. Bulong ni Lara, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi natin alam kung sino sila at ano ang balak nila. Nagdesisyon kami na lumihis ng daan sa pag-asang makalayo sa mga taong iyon. Ngunit habang patuloy kami sa pagtakbo, bigla kong narinig ang isang tunog ng pagguho. Ang lagusan ay nagsimulang umalog. Ang lupa ay tila gumuguho sa aming kinaroroonan. Miguel! Bilisan mo! Sigaw ni Lara, sabay hila sa akin palayo sa bumabagsak na mga bato. Sa panahong iyon, ang aming takot ay nagbigay lakas sa aming mga hakbang. Hindi namin alam kung saan kami patungo, ngunit alam naming kailangan naming magpatuloy. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Bumagsak kami sa isang mas mababang bahagi ng lagusan. Ang sakit ng pagkakabagsak ay bumalot sa aking katawan, ngunit agad akong bumangon. Si Lara ay nasa tabi ko, nag-iingat sa kanyang sarili. Nang tanawin ko ang paligid, napansin kong may kakaibang liwanag sa isang bahagi ng lagusan. Tingnan mo, sabi ko habang itinuturo ang liwanag. Parang may daan palabas. Subalit, bago kami makalapit, narinig namin ang isang sigaw mula sa likuran. Hindi kayo makakalabas dito. Ang boses na iyon ay puno ng galit at misteryo. Hindi namin alam kung sino ang nagsalita, ngunit ang takot ay muling bumalot sa amin. Nagmadali kaming tumakbo patungo sa liwanag. Sa pag-asang ito ang aming kaligtasan. Ngunit habang papalapit kami, biglang nagbago ang liwanag. Naging isang kakaibang imahe ng mga taong nakita namin kanina, nakatayo at nakangiti. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagtakas. Nasa gitna kami ng isang mas malalim na misteryo na tila may kinalaman sa nakaraan ni Lara at sa lugar na ito. At sa harap ng hindi inaasahang twist na iyon, ang tanong ay, paano kami makakaligtas? Ang sagot ay tila nakatago pa rin sa ilalim ng lupa, sa dilim ng aming pinasok na mundo. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa aming dalawa ng tanong na kailangan naming harapin, sa kabila ng panganib na dulot nito.
Ang mga oras sa ilalim ng lupa ay tila lumalampas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang dilim ay mas nagiging malalim at ang mga tunog ng umaagos na tubig ay nagiging mas malakas sa aming pandinig. Ang mga bakas ng takot at pag-aalinlangan ay nagiging mas maliwanag sa aming mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tiwala namin sa isa't isa ay halos perpekto. Ako si Lucas at ang babaeng kasama ko, si Mira, ay tila naging kapareha ko sa isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Lucas, tingnan mo ito. Bulong ni Mira habang itinuturo ang isang makitid na lagusan sa gilid ng pader. Ang lagusan ay halos natatakpan ng mga lumot at bato, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Sa tingin ko ito ang hinahanap natin. Nagsimula akong makaramdam ng kaba at pananabik. Ang lagusan ay tila may sinasabi. Parang may mga kwento itong nais ipahayag sa amin. Ano sa tingin mo ang nasa dulo nito? Tanong ko, sinusubukang basahin ang kanyang mukha. Ngumiti si Mira, isang ngiti na puno ng determinasyon. Iisang paraan lang para malaman natin. Inabot ko ang kanyang kamay, isang simpleng kilos na nagbigay sa amin ng lakas. Sinimulan naming pasukin ang lagusan. Ang mga hakbang namin ay sinamahan ng mga tunog ng pumutok na maliliit na bato sa ilalim ng aming mga paa. Ang lagusan ay tila walang katapusan, ngunit ang liwanag sa dulo nito ay patuloy na nag-aanyaya sa amin. Habang papalapit kami sa dulo, naramdaman ko ang kakaibang pag-iinit ng hangin. Ang liwanag ay nagiging mas maliwanag at ang mga anino ay nagsimulang mawala. Hindi ko alam kung dapat ba tayong matakot o mangarap sa ganitong kalagayan. Bulong ko, higit sa lahat para sa aking sarili. Sa wakas, narating namin ang dulo ng lagusan. Bumungad sa amin ang isang malawak na silid, mas malaki kaysa sa inaasahan namin. Ang mga pader ay puno ng mga ukit at simbolo na hindi namin mawari, at sa gitna nito ay may isang lumang altar na tila may kinang ng misteryo at kapangyarihan. Lucas, tingnan mo ito, sabi ni Mira habang lumapit siya sa altar. May maliit na kahon na nakapatong sa ibabaw nito. Ang kahon ay gawa sa kahoy na may mga ginto at pilak na palamuti. Ito kaya ang dahilan kung bakit tayo dinala ng lagusan dito. Lumapit ako. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Pakiramdam ko ay malapit na kami sa pagtuklas ng isang bagay na mas malaki kaysa sa amin. Buksan mo, sabi ko, puno ng pag-asam. Dahan-dahang binuksan ni Mira ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang pergamino at isang maliit na kristal. Ang pergamino ay may mga sulat na hindi namin mabasa, ngunit ang kristal ay tila puno ng enerhiya. Kumikislap ito sa liwanag ng aming mga lampara. Ano kaya ito? Tanong ni Mira, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ko rin alam ang sagot. Ngunit ang kristal ay may kakaibang epekto sa akin. Parang may naguudyok sa akin na hawakan ito. Mira, sa tingin ko kailangan natin itong pag-aralan. Baka ito ang susi sa lahat ng ito. Ngunit bago ko pa man maabot ang kristal, narinig namin ang isang tunog mula sa likuran namin. Isang tunog ng mga yabag na tila nagmumula sa lagusan. Ang aming mga mata ay nagkatinginan, puno ng alarma. Mira, may kasunod tayo, bulong ko habang ang takot ay nagsisimulang bumalot sa aking dibdib. Ang mga yabag ay nagiging mas mabilis, mas malapit. Kailangan nating umalis, sigaw ni Mira habang mabilis niyang isinara ang kahon. Nagsimula kaming tumakbo pabalik sa lagusan. Ang dilim ay muling bumabalot sa amin, ngunit ang takot ay nagbigay sa amin ng lakas. Ang mga yabag sa likod namin ay tila hindi nawawala, patuloy na sumusunod sa amin. Habang tumatakbo kami, naramdaman ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa kabila ng panganib, alam ko na ang kahon at ang kristal ay may papel na gagampanan sa aming kwento. Ngunit sa ngayon, kailangan naming tumakas, kailangan naming iligtas ang aming sarili.
Sa dulo ng lagusan, naramdaman ko ang hangin mula sa labas. Isang hudyat na kami ay malapit ng makalabas. Ngunit ang mga yabag ay hindi nawawala, palapit ng palapit. Pagdating namin sa labasan, isang liwanag ang bumungad sa amin. Ngunit sa likod ng liwanag, isang anino ang lumitaw. Isang figura na hindi namin inaasahan. Lucas, Mira, sabi ng figura, ang boses nito ay puno ng misteryo at kapangyarihan. Hindi ko malaman kung ito ba ay kaibigan o kalaban. Pero alam kong ang aming kwento ay kakailanganin pang magpatuloy. At ito ang aming twist, isang bagong tauhan na tila may hawak ng susi sa aming kinabukasan. Sa ilalim ng lupa, kung saan ang ilaw ng araw ay hindi nakararating, ang bawat hakbang ay tila isang hakbang papalapit sa misteryo na bumabalot sa aming kinabukasan. Ako si Daniel at sa tabi ko si Lara, isang babaeng estranghero na kasing lakas ng kanyang katahimikan. Sa aming paglalakbay sa madilim na lagusan, ang paghinga ni Lara ay tila isang musika na nagbibigay aliw sa akin. Parehong hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng daan, ngunit alam namin na kailangan namin itong harapin ng magkasama. Ang mga pader ng lagusan ay puno ng mga ukit na tila kwento ng isang sinaunang kabihasnan, mga simbolo at mga larawan na nagsasalaysay ng pakikibaka at tagumpay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng kasaysayan sa aming mga balikat. Isang pakiramdam na hinihila kami patungo sa gitna ng isang kadiliman na tila walang hanggan. Ngunit hindi kami nag-iisa. Sa bawat sulok, sa bawat liko, nararamdaman namin ang presensya ng mga mata na nagmamasid. Hindi kami iniwan. Parang may mga anino na bumabalot sa amin. Nararamdaman mo ba ito, Daniel? Bulong ni Lara, hawak ang kanyang flashlight na naglalabas ng liwanag sa bawat pader na aming nadaraanan. Parang may ibang enerhiya rito. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may buhay. Tumango ako, nag-iisip sa mga salitang binitawan niya. Ang pakiramdam na iyon ay hindi bago sa akin. Mula sa simula ng aming paglalakbay, ang lagusan na ito ay parang may sariling kaluluwa. Sa kabila ng katotohanang kami mga estranghero sa lugar na ito, ang paglalakbay na ito ay hindi na namin maiiwasan. Ang misteryo na bumabalot sa paligid namin ay nagiging bahagi na ng aming buhay. Patuloy kaming naglakad hanggang sa narating namin ang isang malaking silid. Sa gitna nito ay isang altar na puno ng mga lumang sulat at mga bagay na tila pag-aari ng mga sinaunang tao. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga inskripsyon, mga mapa at mga bagay na nagpapahiwatig ng isang lihim na itinago sa loob ng napakahabang panahon. Sa likod ng altar, may isang pintuan na tila may sariling buhay. Ang kahoy nito ay may mga ukit na kumikislap sa tuwing nahahagip ng liwanag. Tila ito'y isang pahiwatig, isang daan patungo sa isang mas malalim na bahagi ng misteryo na kailangan naming tuklasin. Sa tingin mo, dapat ba nating buksan ito? Tanong ni Lara habang tinitingnan ang pintuan na parang may sariling pag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang sagot, ngunit alam kong kailangan naming malaman ang nasa likod ng pintuan. Ang pag-aalinlangan ay bahagi ng adventure na ito, ngunit ang takot ay hindi dapat maging hadlang. Sa pag-abot ko sa pintuan, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa likod nito, parang may naghihintay na lihim. Nang binuksan namin ang pintuan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong silid. Ang liwanag na iyon ay parang naglakbay sa bawat sulok ng aming kaisipan. Nagbigay ng kaliwanagan sa misteryo na aming hinahanap. Sa loob ng silid ay isang mapa na naglalaman ng mga daan, mga lokasyon, at mga simbolo na hindi ko pa nakikita. Ang mapa ay parabang naglalaman ng sagot sa lahat ng tanong na bumabalot sa aming paglalakbay. Habang tinitingnan namin ito, biglang may narinig kaming ingay mula sa likod. Isang tunog ng mga yabag,
mga yabag na palapit ng palapit. Hindi ko alam kung sino o ano ang naglalakad patungo sa amin, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi maikakaila. Agad kaming nagtakip sa likod ng altar, nagtatago mula sa kung anuman ang maaaring dumaan sa pintuan. Ang aming mga mata ay nagkita at sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming harapin ito ng magkasama. Sa bawat segundo, ang kaba sa aking dibdib ay lumalakas, ngunit ang pakiramdam ng pagiging handa ay hindi naglaho. At doon, sa gitna ng kadiliman, tumambad sa amin ang isang anino na parang humugot ng lahat ng liwanag sa paligid. Ang anino ay naglakad patungo sa mapa, tila nagmamasid sa mga simbolo at mga inskripsyon na kami rin ay nagtataka kung ano ang kahulugan. Isang malalim na tinig ang umaling-awngaw, isang tinig na puno ng kapangyarihan at misteryo. Hindi kayo nag-iisa sa paghahanap na ito, sabi ng tinig habang unti-unting lumalapit ang anino sa amin. Ang lihim na hinahanap ninyo ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Sa mga salitang iyon, natapos ang bahagi ng aming adventure. Ngunit alam ko na ito'y simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na puno ng panganib, misteryo at pag-asa. Ang estranghero na nasa harapan namin ay tila may hawak na susi sa lahat ng tanong, isang susi na magbibigay liwanag sa aming hinahanap. At sa huli, ang tanong ay hindi kung ano ang susunod, kundi paano namin haharapin ang susunod na bahagi ng aming paglalakbay. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa ilalim ng lupa, natutunan kong magtiwala sa aking sarili at sa kakaibang babaeng nakilala ko sa hindi inaasahang pagkakataon. Siya ay si Amara, isang matapang at misteryosong nilalang na tila ba sanay sa mga panganib sa ilalim ng lupa. Sa bawat hakbang namin sa madilim na daan, nararamdaman ko ang pag-iiba ng takot sa pag-asa. Ang bawat tunog ng aming mga hakbang ay tila musika sa aking pandinig, sinasabayan ng tunog ng aming mga paghinga. Huwag kang matakot, wika ni Amara, habang naglalakad kami sa isang makitid na lagusan. Alam ko ang daan patungo sa kaligtasan. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na may kasamang kumpiyansa at pagtataka. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit siya nagtitiwala sa akin, isang estranghero sa kanyang mundo. Ngunit sa kanyang mga mata, nararamdaman ko ang koneksyon sa kabila ng aming pagkakaiba. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa maabot namin ang isang malaking silid na may mga stalactite at stalagmite na lumilikha ng kakaibang tanawin. Ang liwanag mula sa aming mga flashlight ay nagbigay buhay sa mga pader ng kuweba. Tila ba may sariling kwento ang bawat bitak at guhit. Sa gitna ng silid, may isang lumang mapa na nakapinta sa pader. Lumapit si Amara at inabot ang kanyang kamay, hinipo ang isang bahagi nito na may simbolo ng dalawang bituin na magkasama. Ito ang susi, bulong niya sa akin. Ang dalawang bituin na magkasama, tulad natin. Hindi ko lubos na maunawaan ang ibig niyang sabihin, ngunit kahit paano ay naramdaman ko ang kahalagahan ng mga simbolo. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga buhay bago kami nagtagpo sa ilalim ng lupa. Sa kanyang mga kwento, natutunan ko ang kanyang mga laban sa buhay, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang mga pangambang hindi nalalayo sa akin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog sa paligid. Naramdaman ko ang pagkabog ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Nagkatinginan kami ni Amara, kapwa nagtataka kung ano ang sanhi nito. Hindi namin alam kung ito ba ay tanda ng panganib o ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa biglang paggalaw ng lupa, nagkaroon ng pagguho. Ang mga bato ay nagsimulang bumagsak mula sa kisame ng kuweba. Sa panik, hinila ako ni Amara palayo sa gitna ng silid, patungo sa isang mas ligtas na lugar. Tumingin ako sa paligid,
pilit na hinahanap ang daan palabas habang naglalaban ng takot at pag-asa sa aking dibdib. Dito, sigaw ni Amara, itinuro ang isang maliit na lagusan sa gilid ng silid. Agad kaming tumakbo patungo sa lagusan. Ang bawat hakbang ay tila ba laban sa oras. Pakiramdam ko ay nasa gitna kami ng isang pelikula kung saan ang bawat desisyon ay may katumbas na kahihinatnan. Habang papalapit kami sa lagusan, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Isang paalala na kami ay buhay, na kami ay lumalaban. Sa wakas, narating namin ang lagusan. Huminto kami sandali, hingal na hingal, habang naglalakbay ang ingay ng pagguho sa likuran namin. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang init ng adrenaline sa aking sistema. Ang pakiramdam na handa akong harapin ang anumang panganib basta't kasama ko si Amara. Subalit, sa aming paglalakbay sa lagusan, may nakita akong kakaiba. Isang anino na hindi ko inaasahan. Sa gilid ng aking paningin, may gumalaw sa dilim, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong natigilan, pilit na pinapakinggan ang paligid, habang ang pag-aalinlangan ay bumabalot sa akin. May nararamdaman ka ba? Tanong ko kay Amara, na tila ba alam ang bawat sulok ng lugar na ito. Tumigil siya, nagmasid sa paligid. Oo, sagot niya, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. May iba pa rito. Sa pag-aakalang kami ay nag-iisa, nagmistulang misteryo ang presensya ng ibang tao o nilalang sa lagusan. Nagsimula kaming maglakad ng mas tahimik, pilit na nilalabanan ng takot sa hindi nakikita. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglapit ng anino. Ang presensya nito ay tila ba nagbabadya ng panganib. Sa dulo ng lagusan, sa gilid ng aming mga mata, may isang silweta na lumitaw. Hindi namin alam kung ito ay kaibigan o kalaban. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa ilalim ng lupa. At sa sandaling iyon, isang pahayag mula sa anino ang pumukaw sa aming atensyon. Isang boses na puno ng misteryo at pag-asa. Kayo ang hinahanap ko. Sa pag-asa at takot na magkasama, alam kong nagsisimula pa lang ang aming kwento. Sa kabila ng malamlam na liwanag mula sa aming mga flashlight, tila baga ang dilim ay may sariling buhay, bumabalot at yumayakap sa amin ng may malumay na bisig. Ang tunog ng aming mga yapak sa sahig na bato ay parang musika ng takot. Ang bawat hakbang ay may tanong na kasunod. Ano ang naghihintay sa amin sa sulok na hindi namin nakikita? Mula sa simula, kami ni Eliza ay magkasanggana sa panganib. Sa kabila ng pagiging estranghero sa isa't isa, ang aming mga puso ay nagkaroon ng iisang tibok. Ang pagnanais na makaligtas, ang pagnanais na makahanap ng katotohanan sa ilalim ng lupaing ito. Hindi namin alam kung saan ito magtatapos, ngunit sa bawat sandaling kami ay magkasama. Unti-unting nawawala ang pagdududa at nagiging tiwala. Sa tingin mo ba ay may paraan pa palabas dito? Tanong ni Eliza habang tinutulak ang isang lumang kahoy na pinto na natagpuan namin sa tabi ng makipot na daanan. Ang pinto ay bumukas ng may kaunting ingay at ang amoy ng alikabok na matagal nang hindi nagagalaw ay sumalubong sa amin. Nagtataka ako kung bakit may ganitong klasing pinto sa ilalim ng lupa. Sagot ko habang pinagmamasdan ang looban. Ang kwarto ay tila ba isang lumang silid-aklatan, mga libro na may makakapal na mga alikabok, mga lumang kasangkapan na tila ba hindi na nagalaw ng maraming taon. Sa gitna ng silid, may isang lamesa na may nakapatong na mumunting kahon. Lumapit si Elisa sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ano kaya ang laman nito? Tanong niya habang dahan-dahang binubuksan ng kahon. Sa loob, may isang lumang mapa, mga guhit na hindi namin maunawaan, mga simbolo na hindi namin kilala. Ano ito? Tanong ko. Lumapit ako para tingnan ang mapa. Parang mapa ng lugar na ito, pero iba ang itsura. May mga bahagi na hindi natin napuntahan.
Siguro ito ang susi para makalabas tayo, bulong ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. O kaya naman, baka ito ang daan papunta sa kung anumang lihim ang itinatago ng lugar na ito. Sa labas ng silid, naririnig namin ang tunog ng tubig na dumadaloy. Nagtataka kami kung ano ang pinagmulan nito. Hindi namin ito napansin kanina. Nagtataka kami kung ito ba ay likas na dumadaloy o may ibang dahilan kung bakit ito naririnig. Nagdesisyon kaming sundan ang tunog, dala ang mapa na natagpuan namin. Sa bawat hakbang, ang tunog ng tubig ay lalong lumalakas at ang daan ay tila ba nagiging mas malalim. Ang hangin ay nagiging malamig at ang amoy ng tubig ay nagiging mas matapang. Sa wakas, natagpuan namin ang pinagmulan ng tunog, isang malaking batis na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Ang tubig ay kasing linaw ng kristal, ngunit sa ilalim nito ay may mga anino na gumagalaw, parang may buhay na hindi namin mawari. Parang may mga nilalang sa ilalim ng tubig, bulong ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung dapat tayong dumiretso. Ngunit wala tayong ibang daan, sagot ko. Ang aking puso ay kumakabog sa kaba. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Eliza, ngunit naramdaman ko rin ang lakas ng loob na bumubukal sa kanya. Sa mga sandaling ito, ang aming tiwala sa isa't isa ay nagiging mas malalim kaysa sa tubig na nasa harap namin. Naglakad kami sa gilid ng batis, nag-iingat sa bawat hakbang. Ang tunog ng tubig ay parang musika ng mga sirena, umaakit ngunit nakakatakot. Ang mapa ay nasa mga kamay ni Eliza. Ang mga simbolo nito ay parang bumubuo ng kwento na hindi namin maunawaan. Sa gitna ng aming paglalakbay, naramdaman namin ang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin na dumaan sa aming mga balat, isang halakhak na hindi namin matukoy kung saan nanggaling. Ang lahat ay parang isang bangungot na hindi namin matakasan. At sa dulo ng daan, natagpuan namin ang isang pinto na bakal, matibay at tila ba hindi nagagalaw ng maraming taon. Sa likod nito, nararamdaman namin ang tibok ng mga lihim na matagal nang itinatago. Ngunit sa paglapit namin, narinig namin ang tunog ng mga yapak. Hindi kami nag-iisa. Ang aming mga puso ay kumabog sa takot at ang aming mga mata ay naghanap ng anumang senyales ng panganib. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at sa likod nito ay nagpakita ang isang silweta. Isang estranghero na may mga mata na parang mga batis sa ilalim ng lupa. Siya ay ngumiti, ang kanyang ngiti ay may dala ng lihim na hindi namin mawari. Maligayang pagdating, bulong ng estranghero, at sa sandaling iyon, alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Ang aming mga tanong ay nagkaroon ng bagong kabanata at ang panganib sa ilalim ng lupa ay nagkaroon ng bagong mukha. Ang kwento ay hindi pa tapos at kami ni Eliza ay nakaharap sa isang panibagong pagsubok, ang pagharap sa misteryo na mas malalim kaysa sa tubig na aming nilakbay. Ang dilim sa ilalim ng lupa ay tila sumasalamin sa mga naglalarong damdamin sa aking isipan. Sa kabila ng aming pinagdaanan ni Elara, ang babaeng estranghero na ngayon ay tila naging kakampi ko sa panganib, hindi pa rin sapat ang oras upang lubos na makilala ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, sa bawat hakbang namin sa madilim na lagusan, nararamdaman ko ang pag-usbong ng tiwala sa kanyang presensya. Sa tingin mo ba ay malapit na tayo? Tanong niya sa akin habang patuloy kaming naglalakad sa makipot na daanan. Ang tunog ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader, tila may sinasabi sa akin na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Sa mga ganitong lugar, sagot ko, ang oras at distansya ay nagiging malabo, pero sigurado akong nasa tamang direksyon tayo. Naririnig ko ang pananabik at pag-aalala sa kanyang tinig at hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung ano nga ba ang nagtulak sa kanya na sumama sa akin sa ganitong misteryosong pakikipagsapalaran.
Sinimulan ko ang paglalakbay na ito na mag-isa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo kami ni Elara sa isang sitwasyon na nag-udyok sa aming dalawa na magtulungan upang malampasan ang panganib. Ang aming tinutungo ay isang sinaunang kayamanan na, ayon sa mga alamat, ay nagtataglay ng kapangyarihang maaaring magbigay liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Sa aming narinig, ang kayamanang ito ay hindi lamang material na bagay, kundi isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Sa aming paglalakbay, nakaranas kami ng mga pagsubok na nagtulak sa aming pisikal na lakas at mental na pagtitiis sa hangganan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Elara ay nanatiling matatag na para bang may malalim na dahilan siya para makamtan ang kayamanan. Sa bawat galaw niya, tila may inaasam siyang higit pa sa alinmang material na bagay. Sa isang iglap, napansin ko ang kakaibang senyales sa dingding ng lagusan. Sinasalamin nito ang mga simbolo na naglalarawan ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa dalawang estranghero na nagtagpo sa ilalim ng lupa, sa gitna ng kadiliman upang ipaglaban ang kanilang mga pangarap. Pakiramdam ko ay kami ni Elara ang mga tauhan sa kwentong iyon. Habang inaaral ko ang mga simbolo, naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa isang bahagi ng lagusan. Itinutok ko ang aking flashlight sa direksyon na iyon at sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang pintuan na tila gawa sa matibay na bato. Ang pinto ay may mga ukit na tila mga sinaunang karakter na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagkamangha at pagkamisteryo. Elara, tingnan mo ito, sabi ko, na hindi maitago ang aking pagkaaliw. Lumapit siya sa akin at sabay naming pinagmasdan ang pintuan. Sa likod ng aming mga pag-iisip, naroon ang katanungan kung ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pintong ito. Habang iniinspeksyon namin ang pinto, napansin ni Elara ang isang maliit na bahagi na tila maaaring pindutin. Subukan natin, bulong niya na may halong kaba at pananabik sa kanyang tinig. Dahan-dahan niyang pinindot ang bahagi at biglang narinig namin ang malalim na tunog ng mekanikal na paggalaw ng pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan at sa likod nito ay ang isang silid na puno ng liwanag. Liwanag na tila hindi nagmumula sa anumang pinagmulan. Ang silid ay naglalaman ng mga sinaunang kasangkapan at mga bagay na tila may halaga. Ngunit bago pa man namin masiyasat ang silid, naramdaman namin ang kakaibang presensya. Sa isang sulok ng silid, may isang figura na nakatayo, na tila naghihintay sa aming pagdating. Ang figura ay nakabalot sa tila itim na balabal, at sa ilalim ng kanyang hood, hindi namin maaninag ang kanyang muka. Nagtagpo na naman tayo, sabi ng figura na may boses na puno ng misteryo at kilabot. Hindi ninyo ba alam kung ano ang tunay na kapangyarihan ng kayamanan na inyong hinahanap? Napatingin kami ni Elara sa isa't isa. Ang aming mga mata ay puno ng pag-aalala at katanungan. Sino ang figurang ito at ano ang kanyang layunin? Sa likod ng kanyang mga salita ay may kalalimang tila nag-uudyok sa aming alamin ang katotohanan. Ang silid ay tila naging mas maginaw at sa gitna ng aming pagdududa, nararamdaman ko ang lalim ng panganib na tila nakadikit sa bawat sulok ng lugar na ito. Sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na sa dulo ng aming paglalakbay ay may kasagutan sa mga misteryo ng aming buhay. Ngunit ang presensya ng figura ay nagbigay ng panibagong twist sa aming kwento. Ano nga ba ang kanyang layunin sa likod ng kanyang mga salita? Sa kabila ng aming takot, naramdaman ko ang determinasyon na ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Sa ilalim ng lupa, ang kadiliman ay tila walang hanggan. Ang bawat hakbang namin ay may kasamang alingawngaw na umaalingawngaw sa mga pader ng kuweba. Ang malamig na hangin ay bumabalot sa amin, na tila ba mga kamay na nagtatangkang kamkamin ang aming lakas. Sa kabila ng panganib na aming kinakaharap,
Hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang koneksyon kay Elise, ang babaeng estranghero na kasama ko ngayon sa paglalakbay na ito. Hindi ko akalaing ang aming landas ay magtatagpo sa ganitong sitwasyon. Pareho kaming may kanya-kanyang layunin noong una kaming nagkita sa ibabaw. Ngunit ang aming mga pangarap ay tila nagkasalubong sa ilalim ng lupa, na naging dahilan upang magtulungan kami sa kabila ng hindi pagkakakilala sa isa't isa. Patuloy lang tayo, sabi ni Elise na may determinasyon sa kanyang boses. Alam kong malapit na tayo sa susunod na palatandaan. Sumang-ayon ako kahit na ang kaba ay patuloy na bumabalot sa aking dibdib. Ang mapa na aming sinusundan ay luma at puno ng mga palatandaan na tila mga bugtong. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tiwala na unti-unting nabubuo sa pagitan namin ni Elise. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat pagliko, nararamdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga mata na nakatingin sa amin, sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Subalit sa kabila ng takot, hindi kami tumigil. Maya-maya, narinig namin ang tunog ng tubig na dumadaloy. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong isa ito sa mga palatandaan na nasa mapa. Nagmadali kaming pumunta sa direksyon ng tunog at hindi nagtagal ay narating namin ang isang maliit na ilog sa loob ng kuweba. Ang tubig ay malamig at malinaw na tila ba nagbibigay ng panibagong pag-asa sa aming paglalakbay. Habang nag-iigib ng tubig si Elise, napansin ko ang isang kakaibang bagay na kumikislap sa ilalim ng ilog. Lumapit ako at dahan-dahang inabot ito. Isa itong maliit na kahon, puno ng alikabok at tila ba matagal nang nakatago sa ilalim ng tubig. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang lumang papel na may mga simbolo na hindi ko maintindihan. "Anong meron diyan?" tanong ni Elise na agad lumapit sa akin. "Eto," sagot ko, sabay pakita ng papel. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero sigurado akong may kinalaman ito sa misteryo na hinahanap natin. Nag-isip kami kung paano namin matutuklasan ang kahulugan ng mga simbolo, ngunit wala kaming sagot. Sa kabila ng pagod at pagkabagabag, muli kaming nagpatuloy sa paglalakad, dala ang panibagong pag-asa na dulot ng natuklasan namin. Hindi namin namalayan na napapalibutan na pala kami ng mga stalactite at stalagmite na tila mga bantay ng kuweba. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng mas misteryosong aura sa lugar. Sa gitna ng katahimikan, bigla kong naramdaman ang panginginig ng lupa. Natigilan kami ni Elise, hindi alam kung ano ang nagaganap. "Anong nangyayari?" tanong ni Elise na may halong kaba sa boses. Bago pa man ako makasagot, biglang bumukas ang isang lihim na pintuan sa gilid ng kuweba, na tila ba isang piraso ng pader ang biglang naglaho. Sa likod nito ay isang madilim na lagusan, at mula dito ay narinig namin ang mga hakbang ng papalapit na mga tao. "Dalian natin!" sigaw ko sabay hatak kay Elise patungo sa lagusan. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang pumasok at magtago, umaasa na hindi kami mahuhuli ng mga hindi namin kilalang tao. Sa loob ng lagusan, ang lamig ay mas matindi at ang kadiliman ay mas malalim. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang takot na unti-unting bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi kami pwedeng tumigil. Kailangang malaman namin ang misteryo sa likod ng mga simbolo at ang koneksyon nito sa aming hinahanap. Habang patuloy kami sa paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang bagay sa ilalim ng aking sapatos. Yumuko ako at kinuha ang tila isang piraso ng metal na nakabaon sa lupa. Nang linisin ko ito, bumungad sa akin ang isang insignia na hindi ko inaasahan. "Hindi maaari," bulong ko, tila ba hindi makapaniwala sa aking natuklasan. "Ano yan?" tanong ni Elise. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Tumayo ako, hawak ang insignia na tila ba isang susi sa lahat ng mga katanungan. "Elise, mukhang hindi tayo ang unang nakarating dito. Ang insignia na ito.
Ito ang simbolo ng organisasyon na hinahanap ko mula pa sa simula. At mukhang may mas malalim pang koneksyon ang lahat ng ito kaysa sa inaakala natin. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang mas matinding takot. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami nag-iisa sa lugar na ito. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghanap ng sagot, kundi sa pagtuklas ng mas malalim na misteryo na bumabalot sa aming mga buhay. Sa bawat hakbang, alam kong ang panganib ay patuloy na nakasunod sa amin, ngunit hindi kami pwedeng tumigil. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang misteryo sa ilalim ng lupa ay may mas marami pang kwento na handa kaming tuklasin. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, muli kaming naglakbay ni Elara sa madilim na lagusan ng lumang mina. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa aming katatagan, habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagsisilbing babala sa panganib na nagkukubli sa dilim. Ano sa tingin mo ang naghihintay sa atin sa dulo ng lagusang ito, Aiden? Tanong ni Elara habang mahigpit niyang hawak ang kanyang flashlight. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi natitinag. Kung anuman iyon, handa na akong makaharap ito. Sagot ko, sinisikap na itago ang pangamba sa aking boses. Sa kabila ng lahat ng aming nalaman, tila may mas malalim pang lihim na nakatago sa ilalim ng mina, at alam kong kailangan naming matuklasan iyon. Patuloy kaming naglakad at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala ng aming nakaraan. Ang mga sandali kung paano kami nagkakilala, dalawang estranghero na pinagbuklod ng hindi inaasahang pangyayari. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natagpuan namin ang aming mga sarili na nagtutulungan upang malampasan ang mga panganib na humahadlang sa aming landas. Biglang, narinig namin ang isang hindi pamilyar na tunog, isang mababang ugong na nagmumula sa kailaliman ng lagusan. Huminto kami, nagkatinginan, at alam kong pareho naming naramdaman ang parehong kaba. Ang tunog na iyon ay tila isang babala, isang palatandaan ng kung anong uri ng panganib ang naghihintay sa amin. Narinig mo rin ba iyon? Bulong ni Elara habang mas lalo niyang hinigpitan ng hawak sa flashlight. Oo, at hindi ko gusto ang pakiramdam nito, sagot ko habang pinipilit kong itago ang pag-alala. Ngunit wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at ang tunog ay unti-unting lumalakas. Ang presensiya nito ay tila isang multo na sumusunod sa amin. Hindi kami binibigyan ng kahit anong uri ng katahimikan. Sa tuwing tumitigil kami upang makinig, nararamdaman ko ang masiding takot na unti-unting bumabalot sa akin, hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng lagusan na tila hindi pangkaraniwan. Sa harap namin ay isang malaking pinto na gawa sa bakal, tila isang pahiwatig na may mahalagang bagay sa likod nito. Nagsimula akong magtaka kung ano ang posibleng dahilan kung bakit may ganitong uri ng pinto sa isang lumang mina. Mabilis na lumapit si Elara sa pinto at sinubukan niyang buksan ito. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito gumagalaw. Mukhang kailangan natin ng susi o isang paraan para mabuksan ito, sabi niya habang sinusuri ang paligid. Habang iniisip namin kung paano mabubuksan ang pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Pareho kaming napaatras, nagulat sa hindi inaasahang pangyayari. Ang tunog ng pag-ugong ay mas lumakas at mula sa likod ng pinto ay lumitaw ang isang matandang lalaki na tila nagmumula sa kawalan. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa aming mga kaluluwa. Ang kanyang presensya ay puno ng misteryo at may kung anong puwersa na nag-uudyok sa akin na magtanong. Sino ka? Tanong ko habang sinisikap kong panatilihin ang aking tapang. Huwag kang mag-alala,
Hindi ako kaaway, sagot niya, ngunit ang kanyang tinig ay may halong pagkabahala. Ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan tungkol sa mina na ito. Nagkatinginan kami ni Elara at alam kong pareho kaming nagdadalawang isip kung dapat ba naming pagkatiwalaan ang estrangherong ito. Ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam kong wala na kaming ibang pagpipilian kundi makinig. Ito ay hindi basta-basta mina, patuloy ng matandang lalaki. Ito ay isang taguan ng isang lihim na teknolohiya na matagal nang nakatago mula sa mundo. Ang teknolohiyang ito ay may kakayahang baguhin ang kinabukasan, ngunit may kapalit na panganib. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang masidhing takot na bumabalot sa akin. Ang ideya ng isang teknolohiya na may ganitong kapangyarihan ay tila hindi kapanipaniwala. Ngunit sa ilalim ng mina, lahat ng bagay ay tila posible. Ngunit kailangan ninyong magmadali, babala niya, sapagkat ang oras ay hindi pabor sa inyo. Mayroong mga tao na nais kunin ang teknolohiyang ito para sa kanilang sariling kapakanan at hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Sa sandaling iyon, narinig namin ang mga yabag ng maraming tao na papalapit sa aming kinaroroonan. Alam kong kailangan naming magdesisyon at ang oras ay nagmamadali. Ang lagusan ay naging isang lugar ng panganib na puno ng hindi tiyak na kapalaran. Sa isang iglap, hinawakan kami ng matandang lalaki at dinala sa isang lagusan na hindi namin nakita kanina. Tumakbo kami habang ang mga yabag ay papalapit ng papalapit. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, naramdaman kong may puwersang hindi kayang pigilan. Isang pahiwatig na ang aming paglalakbay ay hindi magtatapos dito. At doon, sa ilalim ng pusikit na dilim ng mina, nahanap namin ang aming mga sarili sa gitna ng isang panganib na hindi namin inaasahan at ang tunay na laban ay nagsimula. Sa ilalim ng makulimlim na langit, nagpatuloy kami sa paglalakbay sa loob ng kuweba. Si Marisol at ako, dalawang estranghero na ngayoy, tila magkakampi na laban sa panganib na nagkukubli sa dilim. Ang tunog ng aming mga yabag ay sinabayan ng pag-etyo ng tubig na tumutulo mula sa mga stalaktit, tila musika ng kawalang katiyakan na lalong nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Dito na lang tayo magpahinga sandali, mungkahi ni Marisol habang inilalabas ang isang maliit na lampara mula sa kanyang backpack. Ang liwanag nito'y sapat upang ipakita ang mga lumang ukit sa dingding ng kuweba, mga hieroglyph na nagkukwento ng mga sinaunang ritual. Napansin mo ba ang mga simbolo? Tanong ko habang unti-unting sinasagap ang misteryo sa aming paligid. Oo, tila may kinalaman ito sa mga alamat tungkol sa isang sinaunang kayamanan. Tugon niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalinlangan. Ngunit ang tunay na kayamanan, ayon sa mga alamat, ay hindi ginto kundi ang kaalaman na nagbabago sa kapalaran ng sino mang makakahanap nito. Nagpatuloy kami sa pag-explore. Bawat hakbang ay naglalapit sa amin sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Sa isang sulok, nakita namin ang isang makitid na lagusan na tila humahantong paibaba. Walang pag-aalinlangan, sinundan namin ito, ang aming mga lampara ay nagiging gabay sa madilim na daan na puno ng misteryo. Habang pababa kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. May kakaibang pakiramdam na tila kami may pinagmamasdan. Nasa ilalim na kami ng lupa, sa isang bahagi ng kuweba na hindi pa nararating ng sinuman o sa halip hindi pa nakabalik mula rito. Sa wakas, narating namin ang isang malawak na silid. Ang mga dingding nito ay puno ng mga ukit na mas detalyado kaysa dati. Sa gitna, may isang altar na tila ginawa para sa isang dakilang ritual. Dito ko naramdaman ang kakaibang enerhiya, ang presensiya ng isang bagay na matagal nang nakatago. Marisol, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang unti-unting lumalapit sa altar. Parang may kakaibang puwersa dito, sagot niya.
Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at takot. Alam mo, hindi ko alam kung dapat ba nating ipagpatuloy ito. Ang daming kwento na nagsasabing ang sinumang naglalakas loob na makarating dito ay hindi na nakakabalik. Ngunit ang kuryosidad ay lumalampas sa takot at sa isang iglap kami nagkasundo na ipagpatuloy ang pag-alugad. Sa altar may isang lumang libro, ang mga pahina nito ay tila yari sa pergamino, puno ng mga simbolo at kwento ng mga sinaunang panahon. Habang binubuksan ni Marisol ang libro, isang malamig na hangin ang dumaan. Ang mga ilaw sa aming lampara ay tila nanghina at isang anino ang lumitaw. Dahan-dahang nagiging malinaw ang anyo. Isang figura, hindi tao, hindi hayop, ngunit isang bagay na parang mula sa ibang mundo. Ano ito? Bulong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi kami makapagsalita, hindi makagalaw, tila natigil sa oras. Ang figura ay nag-umpisang magsalita sa isang wikang hindi namin naiintindihan. Ngunit ang boses nito'y tila umaabot sa aming mga isip. Habang pinagmamasdan ko ito, isang pagbabagong anyo ang naganap sa paligid. Ang mga ukit sa dingding ay tila nagliliwanag at ang lugar ay nagiging mas makulay, puno ng buhay na hindi namin inaasahan. Ang kayamanan ay hindi pisikal, kundi isang kaalaman na magpapalaya sa sinuman sa pagkakagapos ng kamangmangan. Sabi ng figura sa isang biglaang pag-unawa. Sa isang iglap, nawala ang figura at kami naiwan sa isang silid na puno ng liwanag. Ang libro sa altar ay nagbukas ng sarili at sa loob nito ay may isang mapa, isang daan patungo sa isang lugar na tila hindi kayang abutin ng normal na pag-iisip. Marisol, kailangan natin itong sundan. Sabi ko, ang hangarin na malaman ng lihim ay tila naging mas matindi. Ngunit bago pa man kami makakilos, narinig namin ang pagyanig mula sa itaas. Ang kuweba ay nagsimulang bumagsak, ang mga bato ay nag-uumpisang magiba. Sa gitna ng kaguluhan, isang daan ang lumitaw sa gilid ng silid, isang lagusan na tila nag-aanyaya sa amin na makatakas. Dali, kailangan nating makaalis dito, sigaw ni Marisol habang hinila niya ako patungo sa lagusan. Habang tumatakbo kami, ang mga piraso ng bato ay bumabagsak sa aming paligid. Bawat hakbang ay tila isang laban sa oras. Sa wakas, narating namin ang dulo ng lagusan. At sa labas, isang liwanag ang bumungad sa amin, isang tanawin na tila ibang mundo. At sa puntong iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito'y simula lamang ng isang mas malalim na misteryo na kailangan naming tuklasin. Ngunit isang bagay ang malinaw, kami ni Marisol ay hindi na estranghero. Kami naging magkasangga sa panganib at sa likod ng bawat takot naroon ang pag-asa na kami makakatuklas ng isang lihim na magbabago sa aming mga buhay. Ngunit sa likod ng liwanag, may aninong nagmamasid, isang bagay na hindi namin napansin, isang twist na magdadala sa amin sa mas malalim na panganib kaysa dati. Sa kabila ng dilim at kawalang katiyakan, kami ni Elise ay patuloy na naglalakbay sa ilalim ng lupa, sa mundo ng mga tunog na tila mga bulong ng nakaraan. Ang mga dingding ng kuweba ay tila humihinga, sumasalamin sa bawat hakbang namin, bawat paghinga. Ang ilaw mula sa aming mga flashlight ay animoy mga espada na nagguguhit ng aming landas patungo sa hindi namin tiyak kung saan. Habang tumatagal ang aming paglalakbay, nararamdaman ko ang pagod na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Subalit ang init ng aking determinasyon ay tila apoy na patuloy na naglalagablab. Alam kong ganito rin ang nararamdaman ni Elise. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng mas marupok na anyo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tapang at pag-asa. Bagay na nagbigay inspirasyon sa akin na huwag sumuko. Hanggang kailan kaya tayo maglalakad? Tanong ni Elise, ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asam.
Hangga't hindi pa natin natutuklasan ang katotohanan, sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob naming dalawa. Ilang sandali pa, narinig namin ang kakaibang tunog, isang mahinang ugong na tila lumalapit sa amin. Napahinto kami at agad kong tinutok ang flashlight sa direksyon ng tunog. Walang kahit anong gumalaw maliban sa liwanag na tumatama sa mga dingding ng kuweba. Ngunit ang tunog ay patuloy na lumalakas hanggang sa ito ay maging isang malakas na alon na bumalot sa amin. Anong klasing tunog yan? Bulong ni Elise, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi ko alam, sagot ko, kahit na ang kaba sa aking dibdib ay hindi maikaila. Biglang nagkaroon ng isang pagyanig na tila ang lupa ay bumulusok pababa. Kami ni Elise ay napahawak sa isa't isa, ang aming mga katawan ay umuuga sa bawat galaw ng paligid. Ang aming mga flashlight ay nag-umpisang pumikit-pikit, naglalaban sa dilim na nagbabanta sa amin. Pagkatapos ng ilang minutong pagyanig, ang mundo ay tila bumalik sa katahimikan. Subalit ang katahimikang iyon ay hindi nakapagbigay ng kapanatagan sa amin. Sa halip, ito ay tila nagbabadya ng isang mas malalim na misteryo. May kailangan tayong malaman dito, sabi ko kahit na ang mga salita ay tila bumibigat sa aking dila. Nagpatuloy kami, ang aming mga hakbang ay mas maingat, mas mabagal, hanggang sa kami ay makarating sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito, may isang altar na tila gawa sa mga bato, at sa ibabaw nito ay may isang lumang libro na natatakpan ng mga alikabok. Ang paligid ng altar ay puno ng mga ukit na hindi pamilyar sa akin o kay Elise. Lumapit kami sa altar, ang puso ko ay bumilis ang tibok, na parang may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na buksan ang librong iyon. Tumingin ako kay Elise na tumango bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon. Dahan-dahan kong binuksan ang libro at sa aking paggulat, ang mga pahina nito ay puno ng mga simbolo at mga salitang hindi ko maintindihan. Ngunit sa kabila ng kawalan ng pagkakaintindihan sa mga nakasulat, naramdaman ko ang isang koneksyon, isang pangako ng kasagutan na matagal ko nang hinahanap. Narinig kong nagsalita si Elise, ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Ito ang libro ng mga nakaraan ng mga lihim. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-unawa. Sa likod ng mga simbolo at salita ay ang mga kasagutan sa mga katanungan na patuloy na bumabagabag sa amin. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ang mga simbolo ay tila nagsimulang gumalaw at ang mga salita ay nagkaroon ng buhay. Biglang nagkaroon ng liwanag na nagmumula sa mga pahina na tila umaagos palabas at bumabalot sa amin. Ang liwanag na iyon ay nagdala ng mga imahe ng nakaraan, mga pangyayari na tila pamilyar, ngunit hindi ko maalala. Sa gitna ng mga imaheng iyon, may isang mukha na lumitaw, isang matandang lalaki na may mga mata na punong-puno ng kaalaman. Bigla siyang nagsalita, ang boses niya ay parang alon na bumabalot sa amin. Ang inyong paglalakbay ay simula pa lamang. Huwag kayong mangamba sapagkat ang tunay na panganib ay hindi sa ilalim ng lupa, kundi sa ibabaw. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang naglaho ang liwanag at kami ni Elise ay naiwan sa kadiliman. Ngunit ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mas marami pang katanungan kaysa kasagutan. Ano ang ibig sabihin ng matandang lalaki? Ano ang tunay na panganib na aming kakaharapin sa ibabaw? Sa kabila ng aming pagod at takot, kami ay hindi nagpatinag. Alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang mga hiwaga ay patuloy na magbubukas sa aming harapan.